Hello sa inyo mga ka-electrical, no? So ito yung setup natin. So pag-usapan natin ano yung pwede dito sa load dito, no? So ang recommended na load ko lang dito ay 100 watts. Ibig sabihin nun ay isang clip fan, maaaring isang TV or isang electric fan, no? 60 watts sa electric fan, ito 20. So pwede sabay. Then TV tsaka clip fan, 45 plus 20 watts ay 65, no? So, wag lalampas sa 100. So, bakit ko laging sinasabing wag lalampas sa 100? Para ma-maintain mo yung voltage ng reading ng battery. Kasi once na tinaas mo pa doon, so babagsak bigla yung voltahe natin. Then, wala kang maiipon na kuryente pagdating sa gabi. Okay? So, meron pang mga katanungan tayo, no, yung mga ibang ka-electrical natin na kaya ba daw sa washing, kaya sa ref, no? So, kaya ng unit. Ang problema lang, yung battery nyo. Kasi, ang mangyayari sa battery, magdadrop. Then, magsha-shutdown tong LBD natin dahil sineset ko to ng 12 volts. So, pababa pa sa 12 volts ay magsha-shutdown na to, no? So, dahil nga iniwasan kong ma-full drain yung battery nyo. Dahil, kung tutusin, kaya talaga ng washing to. Okay? So, ang mangyayari kasi kapag gusto nyo talaga ng washing, iseset nyo to ng mababa, magiging 10.5 iset nyo. Kasi kapag washing ang sinaksak nyo, ang voltage, halimbawa full charge yung battery nyo na 100 Ah, magdadrop to ng bigla-bigla ng 11.5. Okay. So, kaya ng unit, ang problema is yung battery. Dahil 12 volt setup lang tayo. Okay. So, parang pinagbuhat nyo yung isang tao ng isang buong cabinet. So, yung battery natin parang tao din yan, no? So, madaling magre-retire yan kapag yung lagi yung napapahirapang sobra bigat ng pinabubuhat. So, isang battery tapos isang napakalakas na load ang ilalagay nyo. So, madaling magre-retire yung battery nyo. Okay. So, kaya sa akin, lagi ko sinasabi, 100 watts lang para dito. Miski dito sa green, 100 watts lang rin. So, para ma-maintain nyo. Dito sa green natin, so pwede siguro mag-exceed ka ng 100 dahil ang capacity ng battery nito pwede sa 200 Ah, tatlong 160 watts. Pagdating dito sa blue setup natin, dalawang 160 watts, isang 100 Ah, no? Kung medyo nakikita mo at malakas magkarga, pwede mong i-try yung dalawang 100 Ah o 200 Ah din. Okay. Kasi ang SCC, doon tayo nagbabate sa SCC. So, ang SCC nito ay hanggang 320 watts sa 12 volt system. Dito naman is 300 650 watts, no? Dito 650 watts ang 12 system, no? So, yun mga ka-electrical, no? 100 watts lang talaga. So, bakit daw mataas ang inverter kung ayaw ko pasaksakan ng ibang ganong kalakas na wattage, no? So, itong wattage ay wattage ng inverter natin, halimbawa 1000, no? Meaning yan sa surge lang yan. Okay? Then, 500 lang talaga ang wattage niyan, continuous using. So, kaya tinataasan ko na kagad yan, no? Dahil, anytime na gusto niyo mag-upgrade, no? Magdagdag, nasa blue ka man o nasa green, ay di mo na kailangan magpalit ng inverter. So, meron ka ng inverter kagad, no? So, hanggang 500 watts pwede rito. Okay? Pero sa system natin na to ay 100 watts lang ang allowable ko talaga dyan. Pag in-exit mo yan, maaaring masira yung battery mo. Then, isa pa, yung relay natin, no? So, pwede mong i-bypass yan if nasira. Kung talagang sinaksakan mo napakalakas. So, pwede mong i-bypass yan para di mo na gamitin yung relay. Okay. So, yun lang mga ka-electrical, no? So, repairable tong mga device natin dito sa pangmasa, no? So, available yan sa mga shop online. Kaya mas gusto ko tong pangmasa. Kung sakali may masira, anytime kaya niyang palitan kasi nandiyan na yung pattern. Naka-color coding pa yan. So, napakadaling palitan ng mga device. So, in case dun sa isang packaging, no, isang palit agad lahat. Ito hindi, repairable, upgradable. Kaya mas recommended ko sa inyo to. So, pangmasa, murang-mura na. Okay. So,
Kung may mga comment pa kayo at tanong sa unit natin ay comment nyo lang dyan sa comment section. So 100 watts, okay, load lang. So thank you, God bless.